We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon mga puso, ining Western Visayas. Masaligan, sadsaran sa kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako sa Iren Priatos live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Pagkahulog sang bus sa pilas hamtik-antike na record sa CCTV. 17 ka mga sakay sang bus, lakip na ang driver, konduktor kag bus inspector ang ginbawian sang kabuhi. Inyang gitutukan ni Kim Salinas live sa Banwa sang Hamtik Antique. Kim, anong update? Kate, Adrian, daw hindi sa gihapon makapati ang mga pumuluyo diri sa probinsya sang Antique sa natabo nga trahedya kung sa diin 17 gid ka mga kabuhi ang nautas sang nahulog ang Ceres Bus sa Pilas diri sa Banwa sang Hamtik. Alas 4:28 kahapon sang hapon, makita sa CCTV footage ang paglabay sang Ceres Bus sa kurbada nga bahin sa karsada sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique. Pag-abot sa likoon nga bahin, nakabunggo ini sa concrete barrier sa gilid sang karsada kag nahulog sa pilas. Ginkakibot sang pila ka mga residente ang hinali nga paghahulog sang bus. Suno sa isa sa mga nakasaksi, posible nga nadulaan sang preno ang bus bangod tuman kadasig ang dalagan siri kag nagdire-diretso sa ginabanta 30 ka metro nga pilas. Ginakabig accident-prone area ang lugar. Ang dalagang kasiris, tama nakadasig. Nakapabinit pa kanirigto. Naditso na rigto ay nagapok nga kwan. Nga pader kita-kita ko paglukso pareho kray. Suno kay Kenny Boy, puno sang dugo kag lunsay wala sang animo ang mga pasahero sang bus nga ginbululigan nga ma-rescue sang otoridad kag mga residente. May mga dugo rin. Halos tanan pasahero kina may dugo rin. Tagas ito kina mga ulo na mo. Nabutan naman to, mga siguro estimate ko mga pulo lagi man guro buhi nga nagaulag. Nangin mabudlay ang pagkuha sa mga pasahero bangod tuman kadalaw ang nahulugan sang bus. Sabit likod na, sabit. Mas nangin mabudlay ang pagkuha sa mga pasahero sang nagdulom na bangod wala sang suga sa lugar. Mabudlay man ang komunikasyon bangod wala sang signal. Tub-tub isa-isa nang agit pasaka ang mga pilason kag bangkay. 1, 2, 3 down. Sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose, masako ang hospital staff sa pag-asikaso sa mga pasyente. Madamo man ang napadulong sa hospital para sekyaron ang sitwasyon sa ilay mata. Lakip na ang asawa sang bus inspector nga si Jose Glenn Pandagani. Halos hindi may istorya ang misisiri matapos napaton ang masakit nga balita nga isa ang iyabana sa mga napatay sa aksidente. Ano lang, pangamuyo ko na kanina. Tub-tub kay inasang kaagahon padayon ang pag-abot sa mga bangkay sa morgue. Isa-isa sila nga ginkilala sang ilahi mata. Lakip na diri ang manunodlo sang Central Philippine University nga si Janine Marquez, 24 anyos. Mga proseduridad sa local dyan nga 2024 sir. Pag nakong laudira sir, mong sa may CPU. Sa datos nga ginpagwa sang Antique PDRMO, naglamot sa 28 katao ang nalakip sa aksidente. 17 sa ila ang ginbawian sang kabuhi. 7 ang kritikal kag parayon nga ginabulong sa mga ospital sa syudad sang Iloilo. 4 ang estable na ang kondisyon. Lakip sa mga napatay ang driver sang bus nga ginkilala kay Ricky Serios, konduktor nga si Wilmar Felipe Marcelino kag bus inspector nga si Jose Glenn Pandagani. Samtang isa ka lalaki ang napatay sa aksidente ang wala pa nakilala. May tato ini sa iyang abutkon. Kinabanta nagaedad ini sang 29 tubtob 35 anyos. Naghingyo ang PDRMO Antique nga hindi anay pagpalayag ang iban pa nga pangalan sa mga imbolbado sa aksidente samtang nagapadayon pa ang investigasyon.
Magluwas sa pasaling nga bulig sa bus company sa mga biktima suno sa Antique Provincial Government, magahatag man sila sang 30,000 pesos nga financial assistance sa mga pamilya sang mga napatay sa aksidente. Kate? Madamogid nga salamat, Kim Salinas. Samtama kapuso, pagkahulog sang bus sa pila sa Hamtik Antique nga ginkamatay sang hindi magnubo sa 17 ka persona ginaimbestigaran na sang LTFRB 6. Kumpanya sang bus nagpangayo sang pasaylo kag nagpasalig nga mabulig sa pamilya sa mga napatay kag nasamaran sa aksidente. Si Tess Ordales nakatutok. Nagapakigangot ng LTFRB 6 sa Central Office na hanungod sa ginahimo sining investigasyon na tuhoy sa aksidente nga pagkahulog sa isa ka bus sa Hamtik Antique nga nagresulta sang kamatayon sang 17 ka mga persona. Pila lang sa mga tutukan sa investigasyon po ng DPWH kag LGU ang sitwasyon sang karasada kung sa rin aksidente ang bus. Roadworthiness ang mismo mga bus nga nag-ooperate kag ang estado sang pagpadalagan sang driver. Based on the initial investigation I got before the accident, we were only traveling around 27 kilometers per hour. No? And you should take note, ang ining all these buses have speed limiters. So hindi na sila pwede madasig dito dagat. But nevertheless, ining pag-retrieve sa atong CCTV footage will really help in the investigation kung pila gid and who is literally at fault. Sa ginpagwa nga preventive suspension order sa LTFRB 6 epektibo subong adlaw December 6, 2023, suspendido ang nabilin nga 12 kay mga unit sa idalom sang prangkisa nga may ruta Iloilo Katiklan via San Jose sa sulod sang 30 Dias. Apang ginatag sa LTFRB 6 nga antis pa man ginisyong nasambit nga order, nagboluntaryo na nga maguntat anay sa pag-operate ang Vallecar Transit. Magadepende kuno sa resulta sa investigasyon kung palawigon pa ang suspensyon. Samtang nagpapangayo sang pasaylo sa pamilya sa mga napatay kag nasamaran sa aksidente ang tagdumalahan sang Vallecar Transit. Pangayo kami sang pasensya sa ginakasibo namon ang amo silang insidente. Ginapabadogid namon sa publiko nga kami maghahatag kami ng whatever na assistance sa labinagid sa nalisdan na pamilya. Kung sa pamilya man sang nga ara dira sa mga hospital. May mga personnel man sa nasambit nga bus company nga naka-standby sa mga hospital sa Antique ug syudad sa Iloilo kung sari nagapabulong ang mga nasamaran sa aksidente. Upod kay Marben Lauderes, Tess Ordales, One Western Visayas. Sa iba niya balita, warehouse naman sa motor pool sa Negros Occidental Provincial Government ginransak. Suspect arestado, nakatutok kay Eileen Pedreso. Masobra 400,000 pesos nga balor sa mga batteries, motor oil, kag fluid ang nataban sang kawatan sa warehouse sang motor pool sa Negros Occidental Provincial Government sa Barangay 6, Bacolod City. Suno kay GSO Head Arnel Argusar. Magapatigayon kun tani isang inventory ang opisina sang natukiban nga may buho na ang likod nga bahin sang warehouse. Dito na nakumpirma nga ginkawatan ang warehouse bangod na ibanan ang stock ng mga battery sa sulod. Primero ang buho, kamay lang mo. Doon sa balaka lublaks, kapiti nila itong lublaks. Natungtong nila, nagali na wasak na nila. Posible man suno kay Argos, ginamat-amat nga makuha ang mga supply sa sulod. Agud hindi gilayon madakpan. Gilayon nga na-identify kag nadakpan ng suspect nga wala ginpangalanan sa kapulisan kag ginapahayag residente sang Barangay 6. Nagtuad man ang suspect kag intudlo kung sa diin sinigid baligya ang mga battery. Sa matlagtaw ko, sa iya mismo kasulod ko may hindi man pwede nga okay talaga tao. Hindi pa maestablisyar sa kapulisan kung inside job ang natabo. Pasakan sang kaso sa Provincial Legal Office ang nadakpan nga suspect. Upod Geruba Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mabugat nga trapiko subong nga holiday season ginalauma na sang Traffic Management Division. Pagpamalibad sang DPWH 6 nga buksan sang mas malawig nga tion ang Ungka flyover, ginarespeto kuno sang Iloilo City LGU apisar dako kuntani ang mabulig sini sa pagpaganhagan sang trapiko. Inya gitutukan ni John Sala.
Adlaw-adlaw nga nagalabay sa ungka flyover ang Iloy nga si Joy ilabi na kon magdulong sa iya mga kabataan sa eskwelahan. Bentaha kuno kun mag-agi sa flyover bangod makalikaw ini sa traffic sa idalom. Apang sa nagahilapit nga Pasko kag bagong tuig ginalauman ang pagpugok pagid sa trapiko sa bahin sang flyover. Gani isa ini sa mga luyag man nga extend ang pagbukas ng flyover sa baylo nga tubtub lang 6 a.m. tubtub 9 p.m. kag 4 p.m. tubtub 9 p.m. Para sa akon nga naga-start diri sa Pavia kag sa tanan nga pumuluyo nga nagagamit sa ungka flyover, dapat sa sini nga Christmas rush dapat siguro palawigo nila ang pag-open sini from 6 a.m. to 9 p.m. without closing hours kag Monday to Saturday. Una na nga naginyo si Iloilo 2nd District Representative Mike Goriseta nga buksan ang flyover sa bilog nga adlaw apang hindi kuno ini mapatuman sang DPWH bangod madali na lang umpisahan ang pagkaios ang epektibo nga proyekto. Sunod sa tagpamuno sang Iloilo City Traffic Management Division dako kuntani ni nga bulig sa pagpahagan-hagan sang trapiko apang nahangpan man kuno sini ang desisyon sang DPWH. We'll take the wisdom sang DPWH because that is a very highly technical nga mga bagay, no, nga wherein hindi kita makapadaso-daso dira because it involves public safety. Sa baylo suno kay Garbanzos, tutukan na lang nila pinaagi sa pagpahugot nga monitoring kag mas masangkad nga deployment ang mga ginakabing nga traffic choked areas sa Iloilo City. Lakip diri ang dalan halin sa Arevalo Plaza padulong sa Molo Plaza, dalan sa Baluarte padulong sa Kalumpang Molo, Infante Molo padulong sa City proper, palibot sa Mandurriao Plaza, Quintin Salas, Tabuk-Suba kag Haro Plaza kag intersection sa atubang sang Provincial Capital kag mga dalanon sa downtown area. Initanan naton nga it should be managed properly kag ang aton nga deployment sang aton mga personnel, they should be there to really manage ang traffic. Upo kay Cirilo Duque, John Sala, Buana, Western Visayas. Mga puso, wala naman naglaob ang 23 anyos na si Maria Angelica Faye Zapanta de la Victoria nga mangin rank 1 ini sa pinakaulihi nga physical therapist licensure examinations sa rating nga 89.70%. Naggraduar bilang magna cum laude sa Riverside College sa Bacod City, San Angelica. Kag nanguna sa mock board exams. Tumandok siya sa San Carlos City bata sa isa government employee. Isa ini sa 1,884 nga nagkuha sa pasinawan sa buong Disyembre kung sa diin 1,288 ang nakapasa. Posible magpadayon ini sa pagkadoktor o kung mag-obra sa Cebu kung sa din man siya nag-review para sa pasinawan. Kaangay isang madamo nga pamatanon mahilig ini sa social media kag patiman sa K-drama. Ini kuno ang nag-alalay siya agud ma-survive ang maidid nga review kag preparasyon para sa board examination. I was far from my family gid and of course comfort nila, so hindi ko gid dayon makwa ang mga everyday ko mga ginapakobra, like for example maglato TikTok, drama, so I had to lessen gid ang time for that para makafocus. Pero wala ko man gina-avoid akong self because hindi ko gusto nga maging burnout man ko. Ka mga bulutkuan sa Iloilo City, atraksyon sa bunga Pasko sa pagpasigas ng ila Christmas lights and decors. Inyang gitutukan ni Kim Salinas. Wala man nagpaulihi ang pila ka mga bulutuan sa syudad sa pagpasigas ang ilang matahong mga Christmas lights and decors. Nagabanaag ang Lizares Mansion sa pagpasigas ng Christmas lights sa Angelicum School sa Sigaboom 2023. Okay, nagbaligdaan Sigaboom kaya sa una, ginuntat kaya yung Sigaboom. Oo, every year nga may araw siya. Attractive sa mga tao ba? Namigid siya. First time ko naglantaw sa Angelicum Day, so na-enjoy ko git. Magluwas sa lights, nag-enjoy man ang mga bisita sa performances sa mga estudyante. Ang madinuagon nga Christmas lights sa bulutuan ang simbolo sang kadalagaan sa mga estudyante kag manunudlo ilabi na sa pandemya. This as a gift to our fellow Ilonggos who missed Sigaboom for quite some time dahil po sa pandemic, but we are happy and glad that we are now here celebrating Sigaboom 2023. Ini ang una nga kahigayunan nga ginpasiga ang Christmas lights sa bulutuan umpisa sang pandemya. Liwat naman nga nasaksiyan ang Christmas lights and decorations nga tuwigan na nga tradisyon sa Central Philippine University.
ang malapad nga campus sang universidad. Dugang pa ang matahom nga Christmas decors kag malamig nga huyop sang hangin, ang perfect gid para sa pamilya kag barkada bonding. Napuno man sa madinuagon nga lights ang fasad sang University of San Agustin. Agaw atensyon diri ang mala cherry blossom nga kahoy bangod sang duag pink sini nga lights. Magluwas sa nasambit ng mga balutuan, sigurado nga makabalikido kung makahapit ka gid sa Molo Plaza kung gabi. Napuno man sa madinuagon nga lights ang palibot sang plaza, ilabi na ang mga nakasabit nga gamay nga paroles sa mga kahoy. Atraksyon man ang Molo Church. Ang masanag nga Christmas lights sa syudad ang hindi lamang nagaserbe atraksyon sa mga Ilonggo, kundi patimaan sa malipayon nga Pasko sa syudad. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iloy sang isa sa mga napatay sa aksidente sa Hamtic Antique, hindi mabaton ang natabo sa iyang bata. Antique Provincial Police Office nagpasalig nga tutukan ang investigasyon sa pagkahulog sang bus sa Pilas. Si Kim Salinas nakatutok. Hindi ko mabaton. Ang mangin isa ka abogado. Ini ang handom kundani ni Nanay Fe sa iya 24 anyos ka bata nga si Janine Marquez. Apang hindi na ini matuman. Bangod si Janine ang isa sa 17 ka mga napatay sang nahulog ang Ceres bus sa Pilas sa barangay Igbukagay, Hamtic Antique kahapon. Isa ka manunudlo sa Central Philippine University si Janine. Tuman kasakit ang nabatsyagan sang Iloy sang nakita nga wala na sang kabuhi ang iya ka manghuran nga bata. Ay, maanyan maluskol pa ba idaan siya. Mukha na ano kung idaan nga dulurutak na kaya pangarap na sa buhay. Bla mo, totoo dito do hindi ka mo. Hindi man mo ma. Maluskol pa tanan. Nadraganin ko una ka ba, masteran lang kunuan ay. Nagpasalig ang Antique Police Provincial Office nga tutukan ang investigasyon sa aksidente. Kasama kami dyan nga nagabatsyag nga hindi dapat matamo ni nga aksidente or incidente. And if we focus on ourselves on looking for what we call this, hindi tayo makamove on dyan. Kaya kami gina-priority namin kung paano ma-appease. Hindi pa makumpirma sa kapulisan ang ginapahayag sang pila ka mga saksi nga nadulaan sang preno ang bus. Bangod badasig ang dalagan sini kag basako ang pagpamusina antes nahulog sa Pilas. Subong man ang impormasyon nga may bata pa nga na sideswipe ang bus antes na aksidente. Sunod sa provincial government, madamo na nga mga salakyan ang nahulog sa nasambit nga Pilas kag may mga napatay na sadto sa mga aksidente. Abril 2019 sa may nahulog man nga Ceres bus sa nasambit man nga Pilas, sa diin 3 ang mga napatay kag 8 ang napilasan. Ginkabig ni Antique Governor Rodora Cadiao ang dalan nga killer curve. Gani nagahingyo ini sa bulig sang DPWH nga tunaan kag maghimo sang nagakaigo nga pagpakayo sa nasambit nga karsada. That is dubbed as the killer curve. If you can ask the national government to allot a substantial amount of money para i-detour ang road na yan, even if you have to blast the whole mountain para malagyan ng panibagong road, bakit hindi? Bukas suno kay Cadiao ang opisina sang gobernador nga magbulig sa pamilya sang nagdaliwan sa aksidente kung luyag nila nga magpasaka sang kaso batok sa bus company. Una na nga nagpahayag ang provincial government nga magbulig ini sa mga napilasan kag pamilya sa mga napatay sa aksidente. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Samtang sa Banwa naman sa Binalbagan Negros Occidental, isa ka persona patay sa naglunta ng enkwentro sa tunga sa militar kag ginapatihan mga miyembro sang NPA. Nakatutok Aileen Pedreso. Patay ang ginapatihan miyembro sang NPA nga si Barrio Tubalado sa nagluntad nga pagbayluhan ng isang lupo. Sa tunga sang rebelde nga grupo kag mga katapos ng 62nd Infantry Battalion sa Sitio Karanawan, Barangay Amuntay sa Banwa sang Binalbagan, pasado alas 5 kaina sang kagahon. Sunod sa militar, positibo nga ginkilala sang iya nga utod si Tubalado. Namiyara presensya sa mga armado nga grupo dito nga nagapang-snort, no? Napanguha pagkaon.
pang-recruit dito sa lugar. It resulted to the encounter. 5 minutos nga naglawig ang pagbayluhan ng isang lupok. Nagapadayon karon ng pagbantay sa militar sa seguridad sa lugar. Kaupod ang kapulisan kag barangay officials. Wala naman sa ginpang-evacuate ng mga residente sunod sa militar. Pag may ara man sila nga mga amuna nga mga incident or may evacuees, we refer them to the DSWD and the local government unit para mabuligan sila. Upod kay Ruel Banggoy ay Dean Pedreso, One Western Visayas. Tatay nga nagbisita sa anak nga preso sa Iloilo District Jail sa Pototan, nakuhaan sang suspected shabu. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Preso sa Pototan Municipal Police Station si Tirso Mendoza, 52 anyos, isa ka tricycle driver matapos nakuhaan sang isa ka sachet sang suspected shabu sang nagbisita sa bata nga napreso sa Iloilo District Jail sa Pototan sang Martes. Sa investigasyon sang jail warden sang jail facility, may dalang isa ka itlog si Mendoza sa pagbisita sa iya bata nga napreso. During sa searching process, naanohan siya. At dito nga unang nakita may gamay nga foil na nakatago mula sa may tray. 1 year and 7 months pa na siya. Ang kaso na drugs man. Ginpaidalom na sa confirmatory test ang suspected shabu nga na-recover. Samtang ginahanda na ang kaso nga paglapas sa Section 11 sang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa amay nga Mendoza. Kaulat na kami sa result dito. Wait na natin kung ano sa atin nga regional forensic units. Abril sa mga 2023 sang may nakuha nga illegal nga droga sa nasambit man nga jail facility, gani mas hugot pagid ang pagbantay agud masiguro nga hindi na makalusot ang kontrabando. Tinambala natin sila, hindi na nila pagpadayon noon kay kung sila matakpan, mapasakaan sila sa kaso. Kita sa pagbantay ng mga kontrabando, especially ng illegal drugs. Pag-aimbestigaran man ng PDL kuno po din sa plano sang amay nga magpasulod sang illegal nga droga. Upod kay Marvin Lauderes, Tess Ordales, One Western Visayas. Nasakuan sa idalom sang pilas ang bangkay sang wala pa makilalaan nga lalaki pasado alas 11 kaina sang aga sa barangay Igcondao, San Joaquin, Iloilo. Sa inisyal nga impormasyon, ang caretaker sang isa ka beach resort ang nakasapo sa lalaki nga nakabaklid kag may tabon ang mga mata sa kakahuyan nga bahin sang lugar. Samtang nagapangita ini sang nadula nga manok. Wala pa nahibaluan kung may mga pilas ang lalaki. Padayon pa ang ginahulat ang soko sa lugar. Exciting, mga puso, nakuha naman sa Mapua Cardinals ang kadalagaan sa first game sang Best of 3 series sa finals batok sa San Beda Red Lions sang NCAA Season 99. Masandukot ang hampang kag halos wala nagalayo ang abanse sang magkasumpo nga team. Nangibabaw ang maayong nga depensa pati man opensa sa Mapua Cardinals. Gintinguan pa sang San Beda nga maagaw ang abanse sa nabilin nga minuto sang hampang-apang napaslawan sila. Daog ang Mapua sa 5 kabanse 68-63. Ang second game sa finals ang hiwaton sa Domingo, December 10 alas 2 sa hapon. Malantaw live sa GTV kag sa live streaming sa YouTube kag Facebook pages sang NCAA Philippines. Kaylin Alcantara looks edgy sa iya bagong role sa Shining Inheritance. Malayo sa iya usual nga bright and cute outfits, suksok ni Kaylin sa iya Instagram photos ang black leather mini dress kag knee-length boots. May suksok man ini nga large gold chain. Caption pa sini, meet Juana de la Costa. #Shining Inheritance this 2024. Ang Shining Inheritance ang Philippine adaptation sang hit Korean drama. Isa ka sweet birthday message ang ginpakigbahin ni Bianca Umali sa boyfriend sini nga si Ruru Madrid. Sa iya IG, ginpost ni Bianca ang picture ni Ruru. Nagpasalamat man si Bianca sa nobyo sini, kag ginpahayag pa nga blessing si Ruru sa iya kag sa tanan nga mga ginabuligan kag gina-inspire sini. Suno pa kay Bianca, si Ruru ang ilaw ng kanyang buhay. Samtang padayon ang aksyon niya eksena sa Black Rider. Mangin madinalagon nahihan si Romana sa plano nga pagpatay kay Nolan, samtang si Sasha ipasunog ang naistaran sang illegal settlers. Bantayan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras.
hindi ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental mga kapuso, agud mas mangin madasig ang pagresponde sa tion nga may problema. Ang linya kag mapaiway ang salanga reading sang mga metro. Nagapatigayon subong ang Central Negros Electric Cooperative sang geotagging kag mapping sa ilang mga metrohan sa bugos nga franchise areas sini. Prioridad sa inisyatibo nga magsangto ang impormasyon sa metrohan sa detalye sang consumer kaangay sang lokasyon. Kag kun bala insakto kag hindi depektibo ang metro. Pamagi man ini agud mapadasig ang responde kag matubod kun pila ka mga lugar kag mga consumers pinaagi sa mga metro nga apektado pananglitan may power disruption sa isa ka lugar. Pangabay sa Seneco sa mga konsumidor nga hawanan sang sablag ang mga metroha. Mga puso, mapaang gihapon sa dako nga bahin sa pungsod apang amat-amat na nga nagabalik ang amihan. Nagalabot sa buong amihan sa extreme northern Luzon samtang easterlies naman sa eastern section sa pungsod. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros provinces. May mga pag-ulan man sa ibang pangabahin sa pungsod. Naglabot sa 155,000 ang wala sang trabaho sa Western Visayas base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Apang good news sa mga nagapangita sang trabaho bangod isa ka job fair ang hiwaton sang Dole buwas. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Dako nga bulig ang makaobra ka makasweldo agud may panggasto sa kaugalingon. Apang sa datos ng Philippine Statistics Authority, 155,000 pa ka mga individual sa rehiyon ang wala sang obra as of July subong nga tuig. Apisar sang ini nga numero suno sa PSA, nagdubo na ang unemployment rate sa rehiyon subong nga tuig kung ikumpara sang nagligad. Bangod yara na lang ini sa 4.5%. 6% pa ini sang Hulyo sang nakaligad nga tuig. Nagsaka sang 1.5% ang employment rate sa rehiyon kung sa diin masobra 3.2 milyon katao ang may obra. Apang nagsaka man ang mga tao nga underemployed. May ara nga mga opportunities man nga diri sa aton nga nagsulod and then nga ginhatagan sa opportunities ang iba nga unemployed from previous year or damo nagbulukas na naman nga new establishment, new businesses nga naghatag sa aton sang new opportunities. Si Femi nga isa ka high school graduate, nagahimakas nga makakita man sang estable nga obra. Mabudlay magpa-process, mabudlay magsulod kung wala ka sa iyata nga diploma lang hindi kakatapos sa college. Si Fritz luyag nga makaobra gilayon kung makapasar sa board exam sa pagkapulis. After sa board exam sir, kung anong result. Gani ang Department of Labor and Employment 6 magahiwat sang job fair sa Huwebes sa isa ka mall sa distrito sang Mandurriao. 3,400 ka mga opera ang igatanyag sang nagkalain-lain nga local kag overseas companies. Bukas ini mangin sa mga high school graduates. May ara kita sang mga drivers, mechanics, sang heavy equipment, mga service providers, administrative staff. Kompleto ini ang aton nga job fair. Para sa mga luyag mag-apply, kinahanglan magpa-register sa link sa Facebook page sang Dole 6. Sunod sa Dole, magdala sang resume, biodata kag iban pang credentials sa adlaw sang job fair. Upod Jeruel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mapuso mahimo ninyo malantawin ng episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita, i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa ma-update niyo balita. Mga kapuso, 19 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso, dari sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Caitlin Revilla. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako sa Aidan Prietos. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Sa Pasko ang tanging kong hiling, ikaw ay aking lahat.
Pasko